Season 15 ng PBA pero habang nagkakapukpukan sa loob ng court, mas matindi ang bakbakan sa trade table. Maraming usap-usapan, maraming haka-haka, pero ano nga ba ang totoo? Ngayon hihimayin natin ang mag-uusapang trade na posibleng yumanig sa buong liga. Mula sa mga dambuhalang imports hanggang sa mga blockbuster local movements. Ito ang PBA Season 15. Unahin natin ang unlimited height rule ngayong Commissioner's Cup. Hindi lang ito basta pagkuha ng matatangkad. Ito ay strategic move. TNT itinaya ang lahat kay Bolbol, isang 7'3 unicorn na may shooting. Bakit? Dahil kailangan nila ng rim protector na hindi magiging liability sa opensa. Sa kabilang panig, ang San Miguel hindi nagpapatalo. Pinasok nila si Justin Patton, mas mobile, mas bata at mas swak sa bilis na Junmar Fajardo at CJ Perez. Ang labanan ngayon, sino ang may mas matalinong higante? At dito na tayo sa pinaka-controversial, ang rumored 5-team trade. Bakit ito nangyari? Simple lang. Win now mode ang lahat. Ang TNT target makuha ang serbisyo na Cedric Bearfield at Scottie Winston para sa kanilang backcourt future. Pero hindi ito libre. Ang kapalit, ang mga veteranong tulad na Roger Pugoy at Gio Halalon na posibleng mapunta sa NLEX. Isipin nyo yan, isang NLEX Road Warriors na binuo ng mga championship veterans. Kung matutuloy ito, asahan ang malaking shift sa balanse ng kapangyarihan ng PBA. At heto pa, pag-usapan naman natin ang Barangay Ginebra, ang pinakamaingay na pangalan ngayon, Jeremy Gray. May mga ulat na posibleng i-trade siya sa Northport kapalit ni Joshua Monzon. Bakit? Kailangan ni Coach Timco ng isang consistent scorer na kayang mag-deliver galing sa bench at si Monzon ang nakikita nilang sagot. At syempre hindi mawawala ang pangalang Mikey Williams na ngayon nasa Converge Fiber Xers. Pero sa bawat trade na nabubuo, laging nakabuntot ang tanong, sa Ginebra pa talaga siya lalanding? At sa dulo, tingnan natin ang mga bagong mukha. Si Dave Edeloponso nasa Converge na para patunayan na siya na ang susunod na superstar. At si Mark Omega ang tinaguriang trade king matapos matrade ng 2 beses bago pa man mag-debut. Ngayon sa Titan, ipinakita niya na nagkamali ang mga teams na binitawan siya. Ang Season 50 ay hindi lang para sa mga veterano, ito ay para sa mga batang gutom sa panalo. Sa huli, ang trade ay sugal, may nanalo, may nalulugi. Sa dami ng galawan ngayong 2026 April, sinong team ang sa tingin nyo ang nakakuha ng Steal of the Century? I-comment ang inyong opinion sa baba at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel para mas marami pang PBA NBA update. Peace out mga ka-Fast Break!